Isa sa mga madalas pagtalunan ng mga mahilig sa heograpiya ay kung saang lalawigan na sasakop ang isla ng Corregidor, ito ba ay sa Bataan, na higit na malapit sa Pulo, o sa Cavite, na may mas malayong distansya ngunit siyang may opisyal na jurisdiksyong administratibo rito. Sa pamamagitan ng isinagawang pananaliksik ng Cavite Studies Center ng De La Salle University Dasmariñas, layunin naming ipaliwanag ang historikal at legal na batayan ng ganitong kaayusan, upang malinaw na maunawaan ng mga manonood kung paano nabuo at napanatili ang kasalukuyang katayuan ng Corregidor bilang bahagi ng lalawigan ng Cavite. Ang Corregidor Island, na kilala rin bilang Isla ng Corregidor, ay isang maliit ngunit napakahalagang pulo sa bibig ng Manila Bay. Dahil sa estratehikong lokasyon nito, nasa pagitan ng Bataan at Cavite, at siya ring bantay pinto, papasok sa Maynila, naging mahalagang bahagi ito ng sistemang panseguridad, kalakalan, at kolonyal na pamamahala mula sa panahon ng mga Espanyol hanggang sa panahon ng mga Amerikano at Hapon. Mula nang sakupin ng mga Espanyol ang Maynila noong 1571, kinilala nila agad ang kahalagahan ng Corregidor bilang unang depensa ng kabisera. Ang sinumang barkong dadaan papuntang Maynila mula sa dagat timog China ay kailangang magdaan sa bibig ng luok ng Maynila, na binabantayan ng Corregidor. Dito pinahihinto ang mga barko upang inspeksyonin ang mga papeles at kargamento, corregir, the correct, kung saan nagmula ang pangalang Corregidor. Noong ika-18 hanggang ika-19 na siglo, itinayo ng mga Espanyol ang mga sumusunod, isang parola o lighthouse para gabayan ang paglalakbay ng mga barko sa gabi. Ang quarantine station para sa mga tripulante at pasaherong kailangang masuri bago papasukin sa Maynila, lalo na tuwing may mga sakit tulad ng kolera. Ilang mga kwartel at mga bahay bato para sa mga kawal, opisyal, at mga tagapagbantay. Ang pulo ay naging sentro ng maritimong inspeksyon at kalakalan sa pagitan ng mga lalawigan ng Cavite, Bataan, at Maynila. Sa mga siglo ng Galleon Trade, 1565 hanggang 1815, nagsilbing transit at lookout point ang Corregidor para sa mga dumarating na galleon mula Acapulco. Mula rito, madalas ay nakikita ang mga barkong papasok pa lamang, kaya't alerto agad ang mga nasa Cavite Puerto at Intramuros. Upang masagot po natin ang katanungan ay nararapat po nating maunawaan na ang Manila Bay ay nahahati sa dalawang bunganga. Una ang nasa hilagan na tinatawag na Boca Chica o maliit na bunganga sa pagitan ng Mariveles hanggang sa Corregidor Island. Ikalawa ay ang nasa timugan na tinatawag na Boca Grande na nagmumula sa Corregidor Island hanggang sa mga punto ng kalupaan ng Maragondon. Mapapansin na mula sa isla ng Corregidor ay naroon ang ilang mga isla katulad ng Caballo, Fraile, at Carabao, na bahagi ng sistema ng depensa ng Manila Bay sa panahon pa man ng pamamahala ng Espanya sa Pilipinas. Tingnan po natin ang distansya ng Corregidor Island. Ang una ay mula sa kalupaan ng probinsya ng Bataan, at ikalawa naman ay mula sa kalupaan ng probinsya ng Cavite. Sa ganito ay makakagawa po tayo ng isang conclusion. Tandaan na ang Corregidor ay matatagpuan sa pagitan ng dalawang bunganga ng luok ng Maynila, ang Boca Chica o maliit na bunganga, na nasa pagitan ng nabanggit na isla at ng Mariveles sa lalawigan ng Bataan, at ang Boca Grande o malaking bunganga, na binubuo ng kadena ng mga isla mula sa Caraballo, Fraile, hanggang sa Carabao Island, na pawang bahagi ng teritoryo ng lalawigan ng Cavite.
Mula sa pananaw na heograpikal higit na malapit ang Corregidor sa Cavite sapagkat tinatayang halos 2 kilometro lamang ang layo nito mula sa pulo ng Caraballo. Ang pagkakaugnay ng isla ng Corregidor sa lalawigan ng Cavite ay bunga ng pinagsamang mga kadahilanang estratehikal at teknolohikal, na nag-ugat sa pangangailangang magsilbi itong bantay pinto ng luok ng Maynila at sentro ng komunikasyon at transportasyon sa pagitan ng mga puok pantalan ng Cavite at ng mga karatig lalawigan. Sa aspektong estratehikal, mahalagang maunawaan na ang malawak na saklaw ng Boca Grande ay nagsisilbing isang malaking siwang o butas sa seguridad ng luok ng Maynila. Dahil dito, noong panahon ng pamamahala ng mga Kastila sa Pilipinas nagsagawa na sila ng mga pagtatangkang palakasin ang kadena ng mga pulo, mula sa Caraballo, Fraile, hanggang Carabao Island, bilang bahagi ng mas malawak na sistemang panseguridad ng Maynila. Sa ganitong paraan, itinuring ang Corregidor bilang pangunahing sentro ng pagmamanman at depensa sa bibig ng Manila Bay, habang nananatiling kaugnay ng mga pantalan at infrastrukturang pandagat ng Cavite. Bilang bahagi ng sistematikong kaayusang panseguridad sa bunganga ng luok ng Maynila, ipinag-utos ng pamahalaang Espanyol ang pagtatayo ng isang hanay ng mga parola at bantayan mula sa Mariveles sa Bataan, patungo sa isla ng Corregidor, Caraballo, at sa parola sa ibabaw ng Bajo de San Nicolas, hanggang sa Punta de Sangley sa Cavite at papaloob sa Ilog Pasig sa Maynila. Ang mga parolang ito ay nagsilbing gabay sa mga barkong papasok at palabas ng look, at kasabay nito ay bahagi ng kolonyal na sistemang depensa at komunikasyon na nagbabantay sa kabisera ng Pilipinas. Isa sa mga nakaligtaang bahagi ng sistemang panseguridad ng luok ng Maynila, lalo na sa paligid ng Boca Grande, ay ang tinatawag na Punta Restinga, na matatagpuan sa isa sa mga longos o tangway ng bayan ng Ternate, Cavite. Sa kabila ng kahalagahan nito sa heograpiya at depensa, bihira itong nababanggit sa mga tala hinggil sa mga puok na bumubuo sa estratehikong harapan ng Manila Bay. Ang lokasyon nito, na nakaharap sa mga isla ng Corregidor, Caraballo, at Carabao, ay nagbibigay dito ng mahalagang posisyon bilang natural na bantay pinto sa timog-kanlurang bahagi ng Manila Bay. Noong panahon ng mga Espanyol, itinuring ang bahaging ito ng Ternate bilang bahagi ng kadena de defensa o hanay ng mga bantayan at parola na nagbabantay sa pagpasok ng mga barko at posibleng mananakop. Dahilan sa ang kadena de defensa mula Corregidor ang pangangailangan para sa mabilisang komunikasyon ay mahalaga. Isa sa mga unang kasangkapan na inilagay ng mga Kastila sa Punta Restinga ay ang tinatawag na semaphore. Ang semaphore ay isang sistema para sa pagbibigay ng signal sa malayong distansya sa pamamagitan ng visual na signal sa pamamagitan ng bandera at nakikita ito mula sa malayong lugar sa pamamagitan ng teleskopyo. Noong 1868, naglabas ng kautusan ang pamahalaan ng Espanya na magsagawa ng pag-aaral sa posibilidad ng paglalagay ng mga linya ng telegrapo sa Corregidor, Cavite at Maynila. Sa taong 1872, sa ilalim ng pamumuno ni Gobernador General Rafael Izquierdo, ay pinasimulan ang pagtatayo ng mga poste na pagkakabitan ng kawad ng pang-telegrama, patungo sa iba't ibang istasyon ng telegrapo. Kung pagbabatayan ng petsa, masasabi na isa sa mga unang nalagyan ng istasyong pang-telegrapo sa Pilipinas ay ang Punta Restinga.
Maganda ang iyong naging katanungan at ito po ay bibigyan po natin ng kasagutan. Ang pagiging bahagi ng isla ng Corregidor sa bayan ng sangayon ay Cavite City, ay idinikta ng pangangailangan estratehikal, dahilan sa isla ng Corregidor ay nasa bukana ng Manila Bay direkta ang operasyon nabal ng mga ito sa punong himpilan nito na nasa Cavite. Sa ganito may pangangailangan na pag-isahin ang Cavite at Corregidor sa ilalim ng pangmilitar at sibilyang administrasyon. Subalit ang pinakamahalagang aspektong teknolohikal ay ng latagan ng undersea cable ng telegrama, magmula sa Corregidor, patungo ng Cavite, hanggang sa Maynila. Sa ganito ang malayong distansya ng isla sa Cavite ay pinalapit ng halos isang iglap lamang sa pamamagitan ng makabagong komunikasyon ng kapanahunan na iyon. Marami. Kung susundan ang mga dyaryo sa mga kapanahunan na iyon, mapapansin na sinusubaybayan ang mga balita sa paglalatag ng telegrama sa Pilipinas dahilan sa ito ay isa sa mga pangunahing proyekto sa mga kapanahunan na iyon. Mapapansin ang ilang serye ng mga balita at ulat sa kapanahunan na iyon ukol sa Punta Restinga at Corregidor. Nang maganap ang labanan ng Manila Bay noong May 1, 1898, agarang isinuko at nilisan ng mga Espanyol ang arsenal sa Cavite, sa ganito ay naging pansamantalang himpilan ng hukbong nabal ng mga Amerikano sa ilalim ni Commodore Dewey. Sinundan ito ng kautusan ng mga Amerikano na okupahin ang isla ng Corregidor sa ilalim ng hukbong nabal ng mga Amerikano na nakaistasyon sa Cavite. Nang ang Pilipinas ay napasa ilalim ng mga Amerikano, nagsagawa ng isang pagpupulong upang bubuuin ang gobernong probinsyal ng Cavite. Ang Philippine Commission sa ilalim ni Howard H. Taft. Sa nasabing pagpupulong noong ika-6 ng Hunyo taong 1901, itinanong ni Taft sa mga taga-Cavite kung anong probinsya ang nakakasakop sa isla ng Corregidor. Sa mismong katitikan ng pagpupulong ay sinagot ito ng mga kalahok na Pilipino sa pangunguna ni General Mariano Trias na ang isla ng Corregidor, kasama ang isla ng Lubang na ngayon ay sakop ng Mindoro ay bahagi ng probinsya ng Cavite. Isa pa sa makikitang relasyon ng Corregidor sa Cavite ay ang panukalang pagtatalaga ng bilang sa bawat bayan ng mga Thomisite teachers sa probinsya ng Cavite. Sa listahan ay makikita na ang Corregidor Island ay kasama sa probinsya ng Cavite. Sa Corregidor Island na italaga si Mr. Harry J. Hawkins bilang Thomisite sa noong 1901. Pagkatapos ng isang taon ng pagtuturo, si Hawkins ay inilipat bilang teacher sa bayan ng Silang Cavite mula 1902 hanggang 1904 at naging principal ng Indang Intermediate School mula 1905 hanggang 1906. Hanggang lumipat siya ng serbisyo bilang opisyal ng Philippine Constabulary. Ilang mga mahalagang dokumentaryong ebidensya na ang isla ng Corregidor ay bahagi ng probinsya ng Cavite ay ang paggamit ng address ng ilang mga notaryo publiko sa isla noong 1903, kung saan isinasaad na Corregidor ay bahagi ng probinsya ng Cavite. Ang senso na ginawa noong 1903, kung saan ang Corregidor na mayroong populasyon na 707 naninirahang sibilyan ay kabilang sa probinsya ng Cavite. Ang mapa ng probinsya ng Cavite noong 1908, kung saan malinaw na nakukulayan ng kulay dilaw, na dito ay kasama ang isla ng Corregidor sa nasasakop ng Cavite. Ang pinakamahalagang dokumento sa mga ito ay ang Executive Order No. 124, na pinirmahan ni Governor General Cameron Forbes na dito ay isinasaad na ang isla ng Corregidor ay magiging bahagi ng munisipalidad ng Cavite City na ngayon. Higit na nilinaw sa kautosang ito, na ang munisipalidad ng Cavite ay bubuuin ng kasalukuyan nito teritoryo nito at karagdagan dito ang isla ng Corregidor at magkakabisa sa unang araw ng Enero taong 1910. Sa mga sumunod na taon,
isinagawa ng mga Amerikano ang fortification ng Corregidor at mga karatig na pulo nito sa timugan hanggang sa baybayin ng Cavite, sa pamamagitan ng konstruksyon ng mga iba't ibang mga instrukturang militar, serye ng mga tunnel sa isla at paglalagay ng mga malalaking kanyan para depensahan ang Manila Bay. Sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig, nakikita sa drawing na ito ang serye ng mga fortification ng mga Amerikano sa Manila Bay, kung saan ang bahagi ng kadena ng depensa ay ang mga pulo ng Cavite. Bago po natin tapusin ang pag-aaral na ito, hayaan po ninyo kaming gumawa ng paglalagom ayon sa usapan ng tatlong naging bisita namin sa Cavite Studies Center. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong ginawang panunood sa aming educational video. Hanggang sa susunod, magsama-sama po tayong muli.